balitang ito, nakakalungkot. Alam niyo bakit? Kasi yung anak niyang si Pulong, sinisiraan yung tatay niya. I mean, kung hindi paninira, parang ano ba? Parang pinapahiya niya sa publiko yung tatay niya. Hindi naman paninira, hindi naman. Pero, pinapahiya niya sa publiko yung kanyang tatay. Tatay mo? Pinahiya mo? Long hair na daw. Malalaman natin dito. Sige. Play natin ang video. Binisita ni Congressman Paulo Duterte ang kanyang ama sa ICC sa The Hague. Bago yan, muli niyang ginit sa Korte Suprema na iligal ang pagkakaaresto sa dating Pangulo. Ulit-ulit. Illegal, may warrant nga eh. Diba? Magiging illegal lang po ang pag-aresto kay Digong kung kinuha siya ng ICC. Halimbawa lang, magiging illegal lang po yan kung tumalon na tayo sa ICC, tapos tsaka lang nakapagsampa ng kaso sa ICC, tapos tinanggap ng ICC yung sinampang kaso, so tapos malabasan si Digong ng warrant, illegal yon. Pero kasi, bago tayo tumalon sa bakod ng ICC, nasampahan na si Digong ng kaso. Sino pa bang nasampahan? Si Digong, si Albayalde, si Sara Duterte, sino pa ba? Si Bongo, si Bato, o sila po yung nasampahan. Nung nasampahan po sila ng kaso sa ICC, tsaka lang po ang Pilipinas umalis o tumalon sa bakod ng ICC. Okay? So wala na. Nakatali na yung mga tao na yun eh. So anytime, pwede po silang arestuhin pag nalabasan ng warrant kasi legal na po. Tumalon ka man dyan sa bakod na yan, diba? Meron naman po tayong tinatawag na Interpol. May Interpol po tayo. Diba? So magtutulungan lang po yan at lalong-lalo na ating gobyerno makikipagtulungan. Hindi naman pwedeng i-ignore yan eh. Diba? Hindi pwedeng i-ignore yan. So, masasabi ko po dito na ang paghuli kay Digong ay legal po. Diba? Ito, katulad nito. Katulad nito, basahin natin ipipin ko. Tingnan natin yung angas nito kung kakayanin tayo. Hoy! Hindi pala. Akala ko basher eh. Hindi pala to basher. Wala. Naghahanap kasi ako ng basher eh. Hindi pala to basher. May banat pala siya kay Lolo Sabit. Dito, tuloy tayo sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe. Kalimbangin nyo na po yan. Mag-like na po kayo dyan para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre, may TikTok po tayo, may Facebook po tayo dyan. Kalimbangin nyo na po lahat yan. Tuloy po tayo. Live mula sa Davao City, nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, una sa lahat, kumusta muna ang lagay ng dating Pangulo sa The Hague? Jiggy, ayon kay Congressman Paulo Duterte, mabuti naman ang kalagayan ng dating Pangulo sa ICC sa The Hague. Mabuti! Ayan hindi natin maintindihan dito sa mga Duterte na to. Kasi sabi nila, payat na daw si Digong. Diba? Hindi na daw, kumbaga mahina na daw ang kanilang tatay. Payat na. Mahina. Tapos ngayon, mabuti. Ano ba talaga? Tapos sabi nila, oras na lang daw yung inaantay ni Digong. Pinapatay na nila. Oras na. Buhay pa yung tatay nila. Gusto na nilang mamatay. Ano ba talaga? Tapos ngayon, mabuti naman si Digong. Ano ba talaga? Hindi ko maintindihan eh. Akala ko ba oras na lang? Last year pa yan, sinasabi niyo oras na lang. Inabutan pa ng 2026. Ano ba talaga? Yung oras na lang po, baka hindi naabutin ng 24 hours. Or baka 48 hours. Or baka 72 hours. Yun yung oras na lang. Pero si Digong makunat yan. Mabuti nga yung kalagayan daw eh. Hindi naman po sa sinasabi natin mamatay na si Digong. Hindi naman. Yung sa atin lang, mas magandang mabuhay siya habang buhay eh. Diba? Yung sa atin lang mga pre, diba? Ano ba talaga yung totoo? So ginagago po ng mga Duterte na to,
yung taong bayan. Pero ang kumbaga naniniwala po sa mga Duterte, mga DDS. At sila po talaga yung mga tunay na uto-uto. Kasi sabi nila may sakit na daw si Digong, payat na daw. Tapos ngayon okay naman. Ano ba talaga? Masamang damo, mahaba daw ang buhay nun. Totoo. Ito niya, long hair na ang dating Pangulo dahil hindi ito nakakapagpagupita. Ano ba yan sa ICC? Wala bang manggugupit dyan? Tanong ko lang. Long hair na daw si Digong. Nakita niya yan? Ay na, kanino bang, to? Long hair na daw po si Digong. Di ba? Long hair na. Anong issue kung long hair na? Masama ba yun? Masama ba? Kanina raw natulog lang buong umaga ang kanyang ama at hindi rin nakakain ng tanghalian. Bumangon daw ang dating Pangulo nang bisitahin niya ito kasama ang kapatid na si Kitty kaninang madaling araw, oras dito sa Pilipinas. Bumangon? Natural, babangon kapag may bisita ka. Tuloy. Hindi sila pinayagan ng ICC na mabisita ang ama nitong Pasko at Bagong Taon. Samantala, Jiggy kahapon nagsumiti ng Hindi pinayagan ng ICC na mabisita nitong Pasko at Bagong Taon. Hindi po ako maniniwala dyan. Etong ginagawa ng mga Duterte ngayon, paawa efekto. Kasi nga, Pasko nga naman, Bagong Taon nga naman. Tapos i-announce pa nila na hindi nga namin nabisita eh. Hindi lalong magagalit mga DDS, magwawala. Walang iya ka talaga, ganyan. Ganun sasabihin yan. Hindi pinayagan, Pasko, Bagong Taon, isang malaking kalukuhan yan. Isang malaking kalukuhan yan na hindi kayo pinayagan. Bakit? Anong meron? Bakit di kayo pinayagan? Wala namang dahilan para hindi kayo payagan, di ba? So, drama lang yan, paawa. Tama si Ma'am Ninita Umali, drama, paawa. Kasi habang papunta ka dun sa ICC, mag-iisip ka na. Okay, pag in-interview ako nito mamaya, ang sasabihin ko, para magmukha kaming kawawa, ang sasabihin ko, hindi nga kami pinabisita sa ICC. Hindi kami pinabisita doon nung Bagong Taon, nung Pasko, hindi po kami pinabisita. Hindi ko po nakita yung tatay ko. Kalukuhan. Di success yung drama, pwede nang maging artista. ang memorandum si Congressman Duterte sa Korte Suprema para muling igiit na iligal ang pagsuko at pagkulong sa kanyang ama sa ICC. Pulong, huwag kang mag-alala, Pulong. Huwag kayo mag-alala, Pulong, Kitty, buong pamilya mo, Sara Duterte. Gagalingan namin na makapagbayad ng tax. Makapagbayad ng tax. Magbabayad kami palagi ng tax para may pamasahe kayo sa ibang bansa palagi. Hoy, mga nanonood sa akin. Huwag kayong papalya sa pagbabayad ng tax, ha. Kailangan tuloy-tuloy lang. Taong bayan, kailangan tuloy-tuloy lang para palaging makapag-travel tong pamilyang ito. Din pa sa Supreme Court ang kanilang petisyon para rito. Jiggy. Bril, ano ang naging reaksyon ng pamilya Duterte sa nilulutong impeachment complaint ulit laban kay VP Sara? Alam mo, Jiggy, nakahanda raw ang pamilya Duterte sa anumang pag-atake sa kanilang pamilya, lalo na ang bantang ipa-impeach muli ang vice-presidente. Ayan nakahanda daw po etong pamilyang Duterte kung ipapa-impeach daw po muli si Sara Duterte. Nakahanda nga ba talaga o kinakabahan? Kasi kung nakahanda ka, dapat hindi ka kabado. Nung nalaman po nila na magkakaroon ulit ng impeachment itong si Sara Duterte, nagulat po ako. Kasi, ginalingan po nilang manira kay Pangulong Bongbong Marcos para lang mapatalsik si PBBM sa posisyon. Diba? Kung ano-anong sinasabi nila sa Pangulo na mga masasama. Diba? Na mga pambababoy, pambabalahura sa Pangulo. Ginalingan po nila. Nung naramdaman nila na magkakaroon na naman ng impeachment itong si Sara Duterte. So, ano sa tingin nyo? May nag-uutos kaya sa mga vlogger na to
Para banatan ng banatan yung Pangulo? Sino kaya? Ano sa tingin nyo? Sino kaya? Comment nyo! Gusto kong mabasa! Ay, naku po. May alam po ba kayo? May alam po ba kayo? Sino kaya nag-uutos? Si Sara Duterte, hindi mag-uutos yan? Wala yan? Oh. Si Sara? Ay, hindi mag-uutos yan! Hindi ginagawa ni Sara yan. Si Sara Duterte? Ay, hindi ginagawa ni Sara yan. Ano ba kayo? Si Sara ba? Ay, hindi nga gagawin ni Sara. Ano ba kayo? Mabait yan si Sara. Hindi nagmumura, hindi nagbabanta. Diba? Oh, mabait, hindi plastic. Kaya hindi gagawin ni Sara yan. Alam nyo, hindi po talaga gagawin ni Sara. Oh, si Sara makadiyos. Si Sara Duterte hindi marunong magbanta. Si Sara Duterte napakabait na tao. Si Sara Duterte hindi plastic. Si Sara Duterte hindi siya pangit. Si Sara Duterte isang magaling na Vice President. Kaya hindi niya gagawin yan. Oh. Diba? Hindi po gagawin ni Sara yan. Maniwala po kayo sa akin. Sa akin na lang. Oh. Kaya sa lahat ng naging Vice President sa Pilipinas, si Sara Duterte yung pinakamagaling. Oh. Naniwala na kayo ngayon. Eto sa'yo. Oh. Sa kukontra sa akin dyan, eto. Tuloy. Tinawag ni Congressman Pulong na recycled at paulit-ulit na lang ang reklamo laban sa kanyang kapatid. Hindi pa ulit-ulit. Ha? Kasi, sa tingin ko ngayon, may bagong kaso. Merong bagong kakarapin itong si Sara Duterte. Ha? Kasi, nandyan po si Madriaga. Hindi yan recycled. May Madriaga tayo. Ha? Bakit? Ang Madriaga ba, natalakay na ba noon? Sa Kongreso, sa Senado? Hindi, di ba? Ngayon lang yan. So, hindi siya recycled. Lutang din to si Pulong July 2025 nang idideklara ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa saligang batas ang naunang impeachment complaint laban sa bise. Sa darating na Pebrero, mapapaso na ang one-year bar rule kaya pwede ulit sampahan ng panibagong impeachment complaint si VP Sara. Oh, yan. May panibagong impeachment complaint na naman, nakahanda na Oh, dyan po sila kinakabahan ngayon. Si Sara. Ako, ang hiling ko lang, ma-impeach talaga tong si Sara Duterte. Ma-impeach talaga kasi dapat mapalitan to Oh. Sa totoo lang mga pre, ayaw ko ng tamad na nanunungkulan sa ating bansa. Ayaw ko po. 'Di ba? Gusto ko yung masipag, may pagmamahal sa mga Pilipino. Yung hindi puro ayabangan yung nilalabas nila sa media. 'Di ba? Mahirap yun. Nakakawalang gana. Nakakaumay, sa totoo lang. Narito ang pahayag ni Congressman Pulong. Kung na sila ay attack buhaton sa... Magtagalog ka! Hindi ka magtagalog. Magtagalog ka. Hindi ka marunong magtagalog. Gusto ko, tuturan pa kita Magbisaya ka dyan. Magtagalog ka. Nangyayari dito sa Congressman. Congressman Bisaya. Ako Bisaya din po ako, pero kung ako yung congressman, magtatagalog ako para sa mga Pilipino. Bisaya ka ng Bisaya. Andam lang. Tangkidigira ilaha. Amua pa din. Ano lang gud? Hindi. Kung ang amua, Titan Gel, imuha pukpok. Ang sa amin, Titan Gel, sa'yo naman pukpok. Di ba? Magandang laban yun. Sa amin yung Titan Gel. Sa inyo naman yung pukpok. Tapos, sabay-sabay nating isigaw. Sabay-sabay po nating isigaw.
Iyot man. Ang ingay naman ng mga bariyang yan. Akin na yung mali-malita natin pera, papakita ko. Yung malita natin na maliit, akin na. Tangina nila, akin na yan. Oh. Tangina nyo ha. Kala nyo, kayo lang yung magnanakaw. Magnanakaw din po ako, may malita kami dito. Oh. Punong-puno yan. Hindi pera yung laman yan ha, ginto. Oh. Ginto na pinadala ni Donald Trump sa amin, mga bareta. Akala nyo, si Saldi ko lang meron. Di ba? Tuloy natin. Magbalira man yung kalibutan karon pila ka adlaw. At Bril, may mga nagsasabing congressman... Ayan na, tandaan nyo po yan. Mababalik ta daw po ang mundo ngayong ilang araw lang. Marami pong meaning nun. Oh. Kaya, protektahan po natin si PBBM kasi may banta po yan sa buhay. Ang First Lady, protektahan po natin. Ha? Ingay naman yan. Tapong ko yung mga ginto na yan dyan eh. Tigil mo yan muna. Multi-maleta. Ang ingay-ingay kasi nabubuisit ako eh. Ito, pambabato ko lang po to sa basher. Pambato. Buisit na. Ano yan? Ingay-ingay. Oh, di ba? Kaya babalik ta daw po yung sobra na yan, ha? Babalik ta daw po yung mundo. Ilang araw lang. Mukhang may ibig sabihin si Pulong. Tandaan niyo po ito. Pag may nangyari sa Pangulong Bongbong Marcos, balikan niyo po yung sinabi ko na to. Balikan niyo po ito. Ha? Kasi mukhang kaduda-duda yung sinabi ni Pulong may ibig sabihin na hindi pumapasok sa trabaho si Congressman Pulong. Anong reaksyon dito ni Congressman Pulong? Jiggy, pinabulaanan niya ni Congressman Pulong wag daw hindi pumapasok. maniwala na hindi siya pumapasok. Ay, paano ka papasok? Nasa ibang bansa ka. Oh. Sige nga. Paano ka magtatrabaho? Dahig ka ng dahig. Nagtatrabaho sa Kongreso. Paninira lang daw ito laban sa kanya. Mas malinaw raw ang isyu ng nakawana sa kaban ng bayan. Hindi, mas malinaw yung issue mo na hindi ka pumapasok. Yung nakawanan dyan na yan. Dahil nabuo yan sa panahon ng tatay mo. Wag mong yung issue ng nakawan, alam na namin yan eh. Ngayon, pag-usapan natin yung hindi mo pagpasok. Hindi ka namin ramdam sa Kongreso eh. Hindi namin ramdam ang isang Pulong. Sa isyu ng kanilang pamilya, nagbabala rin ang kongresista na mas magiging mapait daw ang 2026 dahil sa mga sakim at magnanakaw sa bayan. Yan muna ang latest. Balik sa Ayan tandaan nyo yung mga statement ni Pulong Tandaan nyo po yan. May ibig sabihin po yan. Jiggy. Yan ang ulat ni Bril Montalvo. May ibig sabihin po yan. So kayo, i-analyze nyo po yun, yung sinabi ni 51 billion. I-analyze nyo po yun. Anong reaction nyo dito mga pre? Comment down below para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Para naman po every time, no? Kalimbangin nyo rin yung bell natin para every time na may live tayo, mga uploads tayo. At para ito ay mag-notify po agad sa inyo. Ayan. Biglang may kamay na lumalabas eh. So next topic po tayo, ito na yung panghuli. Ito yung panghuli mga pre.